Grabe yung ano, 'di ba? Yung caregiver program. Parang 5 hours lang nagsara agad siya, 'di ba? Kaya talagang alam mo yun, pag may mga PR talaga na ina-announce, like ito yung hindi na bago eh. Meron na rin before like PR to PR na in-announce siya. Tapos as in nagsara din siya agad. So, kaya yung ibang student ko na tinitignan yung path na yun, laging kong sinasabi talaga na i-ready nyo na yung mga educational credential assessment nyo, yung English test ninyo. Kasi nga maraming hindi nakaabot dahil number one, hindi kompleto yung kanilang papel, yung kanilang mga documents. And then, may mga tips din ako na sasabihin sa inyo para next time, ready na kayo. Another din is, i-ready nyo din yung mga information ninyo. Like for example, addresses, travel history, yung mga ganyan. Tapos employment history. I-ready nyo na yan kasi usually yan hinihingi na during PR application, 'di ba? Tapos, another din na kailangan talaga meron din tutulong sa inyo pagdating sa pag-submit ng application. Kasi maraming iba, hindi nila na-submit kasi nag-hang yung laptop nila. So, yung ibang ginagawa nila, ang dami nilang laptop. Meron akong kakilala na nung batch ko nun. OINP yun. Ang ginawa niya, parang 6 ata laptop niya, ganyan. So, nakapasok sila. Tapos, yung iba, ang ginagamit na laptop, yung gamer na laptop, para nga hindi nag-hang. So, yun, next time, magbubukas naman uli yan. Talagang alam mo yun, ang bilis lang niyang mapuno. So, yun yung unang program na napuno na agad-agad, 5 hours lang puno agad. Tapos, may isang pang program na nabilis na napuno. Yun yung Atlantic AIP. So, di ba sinara siya last year? Tapos, binuksan uli siya. And then, may mga natanggal na NOC, di ba? Tapos, recently, in-announce nila, puno na din agad. So, grabe, wala pa nga kalahati ng taon ng 2025. Pero alam mo, may impact din kasi yung number of allocations na binigay ng government for 2025. So, hindi kasi siya katulad dati. Para ngayong kalahati lang yung binigay nilang allocation for permanent residency. So, kaya ang bilis din talagang napuno. Pero yun nga, yung mga tips na sinabi ko sa inyo, i-ready nyo yung mga information ninyo, i-ready nyo ang mga documents ninyo. Saka yun, kailangan magpatulong. Hindi minsan kaya ng isang laptop lang. Minsan kailangan tulungan ka ng ibang tao. Lalo na kung merong, may time pressure. Diba? Magpatulong ka na. Ang daming nagalit na mga consultant. Siyempre, diba, siningil nila yung mga aplikante nila. Tapos bilang hindi nila naipasa. So, hindi rin naman nila kasalanan yun. Pero, again, wala tayong magagawa. Pero hopefully, ma-improve ng IRCC ang sistema nila. Sana hindi first come, first serve. Kasi ang hirap nung gano'n. Lagi na nagka-crash yung website nila. Parang hindi na ito yung first time. Nangyari na rin to before sa TR to PR. And then, naulit na naman siya. Parang lagi na lang ganito. Kahit yung OINP, ganun din. So, hindi na siya bago. Kaya siguro, nagre-reklamo na rin yung mga consultant na parang, ano ba yan? Bakit naman ganun? Diba? Nagka-crash lang agad yung website ninyo. So, meron pang isang magbubukas, diba? Yung RCIP, inaantay natin yan. May mga community na in-announce, diba? Na part sila ng RCIP. So, ngayon, yung community, hindi pa nila binubuksan. So, antay-antay yung iba. Ngayon, maging lesson na rin to sa iba na nag-aantay. Mag-ready na kayo. Hindi yung kung kailan magbubukas, dun yung parang i-ready yung mga documents ninyo. Diba? Siyempre, unahan na naman yan. First come, first serve na naman yan. So, paano ka mabibigyan ng endorsement ng community kung wala ka ng mga requirements from employer, requirements mo as an applicant, diba? So, mauunahan ka na naman, mapagsasarhan ka na naman, mag-aantay ka na naman ng another year. Ang mahirap nito, pag malapit na ma-expire yung yung work permit ninyo, diba? Wala ka ng panahon para mag-antay. So, kung ikaw yung tipong, alam mo yun, ayaw mo magsayang ng oras. Ang hirap kasi pag nag-antay ka na naman ng another year. Ang hirap talaga. Hindi mo alam anong pwedeng mangyari. Kaya,
ano talaga, ready nyo na ang mga kailangan yung i-ready. Ano ba usually yung mga requirements? Actually, yan, dinidiscuss namin yan sa group coaching with our students. Meron kaming group coaching, guys, monthly yon. And then talagang sinasabi na namin sa student na, eto na, ready mo na to. Para ba, ka na, di ba? Kahit na wala ka pang pathway, pero yung mga basic requirements for permanent residency, dapat nire-ready mo na. Pero usually, yung educational credential assessment, English test exam mo, kung kailangan mo ng French, mag-French ka na, simulan mo na. And then, yung employment reference letter yan. Tapos yun nga, yung mga information like travel history, employment history, personal history, yan, mga kailangan yan. So, if kailangan nyo ng tulong, guys, meron naman kaming group coaching para sa mga students. Binibigyan talaga namin sila ng mga resources para makapag-prepare na. And then, if kailangan nyo lang ng mas one-on-one approach, meron din namang consultant na pwedeng tumulong sa inyo. 'Di ba? Lalo na kung meron ng pathway. Hello! Guten Tag! What did you say? I like it here. Don't you like it? Nice day. It's a nice day. Just wish I had something to eat. I know. It's okay. You see Nate? He's having like a... Oh. Oh my God, no, don't do it. Uy, may upuan. Let's just sit down. So, ang dami nga nag-message sa akin, no? Ano na nga gagawin? Nagsara na nga yung mga ibang, mga PR pathway dito sa Canada. Guys, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Siguro maganda din talaga na explore nyo na rin talaga yung, yung provincial nominee, saka express entry, yung may pointing system. 'Di ba? Hindi yung parang una-unahan. Ang hirap ng una-unahan eh. Pero explore nyo yung may mga pointing system kasi yun, hindi yun basta-basta nagsasara. So, sa next video naman natin, pag-usapan naman natin yung mga occupations na mga dinagdag saka tinanggal sa express entry. So, may mga hindi tayo napansin na inalis eh. Tsaka may hindi rin tayo napansin na dinagdag. So, mas maganda siguro na aware kayo para din malay mo, pasok ka dun sa occupation na yun, hindi mo pala alam, 'di ba? So, mas maganda na explore nyo rin yung mga iba't ibang occupations dito sa Canada na pinaprioritize ng Canada ngayon. So, we're actually not prepared. We don't have anything to eat. Nothing. Nada. It would be nice to go and cook something. How did you make the fire? It was there. It was there. Nice. Since last week, nakapag-camp na kami doon sa property, mas, na ngayon, tolerable ang ating weather. So, yun ang kagandahan sa British Columbia, di ba? What is now? April. So, okay na, pwede na mag-camping.